Kung pinapanood mo ito ngayong umaga, hindi yan pagkakataon lamang. May mensahe ang Diyos para sa iyo. Narinig mo na ba ang sinabi ng Panginoon sa awit 5:3? Panginoon, sa umaga ay maririnig mo ang aking tinig. Sa umaga ay ihahain ko sa iyo ang aking panalangin at magsisiyasat. Alam mo ba kung bakit mahalaga ang umaga sa Diyos? Sapagkat dito nagsisimula ang proteksyon. Dito bumubukas ang mga pintuan ng pagpapala. Dito naghihintay ang Panginoong Hesus upang marinig ang iyong puso. Sa Juan 10:10, sinabi ni Hesus, ang magnanakaw ay hindi dumarating, kundi upang magnakaw, pumatay at sumira. Ako'y naparito upang magkaroon sila ng buhay at magkaroon nito ng sagana. Kapatid, ang araw na ito ay para sa iyo, hindi para sa takot, hindi para sa kabiguan, kundi para sa pagpapala, proteksyon at buhay na sagana mula sa Diyos. Pero tanong ko lang, handa ka na bang tanggapin ang mensahe ng Diyos para sa iyo ngayong umaga? Manatili ka, sapagkat sa panalangin na ito, maririnig mo ang kalooban ng Panginoon para sa iyong buhay. Diyos ay may espesyal na mensahe para sa iyo. Naririnig niya ang bawat daing ng iyong puso. Nakikita niya ang bawat luha na pumapatak sa iyong mga mata. At nalalaman niya ang bawat pangangailangan na dala mo sa araw na ito. Hindi ka nag-iisa sa iyong mga pagsubok, sapagkat ang Panginoong Hesus ay kasama mo sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Sa araw na ito, maniwala ka na ang proteksyon ng Diyos ay sumasaklaw sa iyo, sa iyong pamilya at sa lahat ng iyong mga gawain. Ang kanyang awa ay sumisibol sa bawat umaga, tulad ng sinasabi sa awit ni David. Ang kanyang mga awa ay hindi nauubos. Bago at sariwa ang mga ito tuwing umaga. Kaya ngayon sa pag-iilaw ng araw, magbukas tayo ng ating mga puso at tanggapin ang pagpapala na inihanda na ng Diyos para sa atin. Panginoong Hesus, sa ngalan mo na dakila at banal, kami ay lumalapit sa iyong trono ng biyaya sa umaga na ito. Ikaw ang pinagmumulan ng aming lakas. Ikaw ang aming kanlungan sa panahon ng kaguluhan, at ikaw ang aming liwanag sa gitna ng kadiliman. Aming ipinaaabot sa iyo ang mga paghihirap na aming dinaramdam, ang mga takot na aming kinakaharap, at ang mga pangarap na aming pinupursigi. Hawakan mo ang aming mga kamay, Panginoon, at gabayan mo kami sa tamang landas. Huwag mo kaming pabayaang maligaw sa mga daan ng mundo, kundi ituro mo sa amin ang daan ng buhay na walang hanggan. Sa araw na ito, kami ay umaasa sa iyong walang hanggang pag-ibig at katapatan. Salamat, Panginoon, sa buhay na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa hininga na aming nalanghap sa umaga na ito, sa pagkakataong mabuhay ng isang araw pa, at sa oportunidad na sambahin ka at purihin ang iyong pangalan. Hindi namin deserve ang iyong kabutihan, ngunit sa iyong walang sukatan na awa, patuloy mo kaming pinagpapala at iniingatan. Tulad ng ibon na hinihikayat ng Diyos na huwag mag-alala sa bukas, sapagkat ang Ama sa langit ay nag-aalaga sa kanila. Gayon din nawa ang aming pananampalataya sa iyo. Tanggapin mo ang aming pasasalamat, hindi lamang sa mga magagandang bagay, kundi pati na rin sa mga pagsubok na nagpapalakas ng aming paniniwala. Panginoon, sa araw na ito aming ipinapahayag ang aming pagtitiwala sa iyo. Naniniwala kami na ang iyong proteksyon ay nakapaligid sa amin tulad ng mataas na muog na hindi maaaring gibain. Ang mga anghel mo ay nakaalalay sa amin, at walang masasamang balak ng kaaway ang magtatagumpay laban sa amin dahil ikaw ang aming tagapagtaguyod. Sa awit 91, sinasabi, ang tumatahan sa kublihan ng kataas-taasan ay mananahan sa lilim ng makapangyarihan. Kami ay tumitira sa ilalim ng iyong pakpak, Panginoon, at alam naming hindi kami pababayaan. Protektahan mo kami sa mga panganib sa daan, sa mga sakit na nagkakalat, at sa lahat ng kasamaan na naglalakihang sumira sa amin.
Diyos ko, sa umaga na ito, aming ibinibigay sa iyo ang aming mga pamilya. Pagpalain mo ang aming mga asawa, mga anak, mga magulang at lahat ng mga mahal namin sa buhay. Pangalagaan mo sila sa kanilang paggising hanggang sa kanilang pagtulog. Bigyan mo sila ng kalusugan, ng kapayapaan ng isip at ng kagalakan sa puso. Kung may sakit sa aming tahanan, Panginoon, hawakan mo sila ng iyong mga kamay na makapanggagaling. Kung may hindi pagkakaunawaan, magdala ka ng pagkakaisa. Kung may kalungkutan, punan mo ng iyong kagalakan. Naway maging santuwaryo ng pag-ibig at pananampalataya ang aming mga tahanan kung saan ang iyong presensya ay nararamdaman at ang iyong pangalan ay pinupuri. Mahal na Diyos, marami sa aming mga kapatid ang nahaharap sa kahirapan sa buhay. May mga walang trabaho, may mga may utang na hindi nila alam kung paano babayaran, may mga negosyong naghihirap at may mga pangarap na tila imposibleng maabot. Ngunit alam namin, Panginoon, na sa iyo walang imposible. Ikaw ang nagpapakain sa libu-libong tao gamit lamang ang 5 tinapay at 2 isda. Ikaw ang nagbukas ng dagat na pula para sa iyong mga anak. Ikaw ang nagbigay ng tubig mula sa bato sa disyerto. Kaya ngayon, kami ay nananalangin para sa dagdag na biyaya sa aming mga kabuhayan. Buksan mo ang mga pinto ng oportunidad, dalhin mo ang mga taong makakatulong sa amin, at pagpalain mo ang gawa ng aming mga kamay. Panginoong Hesus, para sa mga may sakit sa katawan o sa isipan, kami ay lumalapat ng iyong dugo na makapanggagaling. Ikaw ang Diyos na gumaling sa mga bulag, nagpalakad sa mga pilay, at nagbuhay sa mga patay. Ang iyong kapangyarihan ay hindi nagbago kahit paano. Kaya ngayon, hipuin mo ang mga may cancer, ang mga may sakit sa puso, ang mga may diabetes, ang mga may depression at anxiety. Alisin mo ang sakit, ituwid mo ang baluktot at ibalik mo ang sigla at lakas. Maniwala kami na sa ngalan ni Jesus, ang pagpapagaling ay nangyayari, hindi dahil sa aming kabanalan, kundi dahil sa iyong walang hanggang habag at pag-ibig. Salamat, Panginoon, dahil narinig mo ang aming mga panalangin. Salamat dahil kahit hindi pa namin nakikita ang sagot, naniniwala kami na ito ay paparating na. Ang aming pananampalataya ay hindi nakabatay sa nakikita, kundi sa iyong mga pangako na hindi kailanman nabibigo. Tulad ng sinabi mo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Maghanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at pagbubuksan kayo. Kami ay humihingi, Panginoon, ng iyong proteksyon at pagpapala sa araw na ito. Kami ay naghahanap ng iyong presensya sa bawat sandali. Kami ay kumakatok sa pinto ng iyong awa at naniniwala kami na ikaw ay tumutugon. Panginoon, ang mundo ay puno ng kaguluhan at takot. May mga digmaan, mga kalamidad, mga sakit na kumakalat at mga problemang tila walang solusyon. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ikaw ay nananatiling hari. Ang iyong kapangyarihan ay higit sa lahat ng ito. Kaya hinihiling namin sa iyo, magpadala ka ng iyong kapayapaan na lampas sa pang-unawa. Ang kapayapaang ito ay hindi kaya ibigay ng mundo, kundi galing lamang sa iyo. Punuin mo ang aming mga puso ng katahimikan kahit sa gitna ng bagyo. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo ng buo kahit hindi namin nauunawaan ang iyong mga plano. Diyos na makapangyarihan, ipinagkakaloob namin sa iyo ang aming mga pangarap at mga ambisyon. Kung ito ay ayon sa iyong kalooban, Panginoon, pagpalain mo ang mga ito at gawing totoo. Ngunit kung hindi, bigyan mo kami ng karunungan upang tanggapin ang iyong plano na alam naming mas mabuti kaysa sa amin. Gabayan mo ang aming mga desisyon sa araw na ito, sa trabaho, sa negosyo, sa pag-aaral, sa relasyon. Huwag mo kaming hayaang gumawa ng pagkakamaling pagsisisihan namin mamaya. Bigyan mo kami ng isip ni Kristo upang makita namin ang mga bagay sa pananaw ng langit. Para sa lahat ng umaasa sa iyo ngayong umaga, Panginoon, dalhin mo sila sa mas malalim na pagtitiwala. Palaksin mo ang kanilang pananampalataya.
Alisin mo ang mga pagdududa at takot. Ipaalala mo sa kanila na ikaw ay Diyos na tumutupad ng mga pangako. Mula kay Abraham hanggang sa atin ngayon, ikaw ay tapat at totoo. Ang mga salita mo ay oo at amen. Kaya kung sinabi mong protektado kami, protektado nga kami. Kung sinabi mong pagpapalain mo kami, magpapala ka nga. Kung sinabi mong may plano ka ng kapakanan at hindi ng kapahamakan, maniwala kami doon ng buong puso. Panginoong Hesus, salamat sa pagmamahal mong walang kondisyon. Salamat na kahit kami ay makasalanan, ikaw ay patuloy na nag-aabang na kami ay bumalik sa iyo. Tulad ng ama ng alibughang anak na naghihintay sa kanyang pagbabalik, ganyan din ikaw sa amin. Kaya ngayong umaga, kung may kapatid na naliligaw, tawagin mo sila pabalik. Kung may sumuko na sa buhay, bigyan mo sila ng bagong pag-asa. Kung may nasasaktan, gawing buong muli ang kanilang mga puso. Ikaw ay Diyos ng pangalawang pagkakataon, ng pangatlo at ng walang hanggang mga pagkakataon. Sa ngalan ni Jesus, ipinapahayag namin na ang araw na ito ay magiging maganda. Walang masamang mangyayari sa amin dahil ang aming Diyos ay kasama namin. Ang aming mga hakbang ay ginagabayan, ang aming mga salita ay pinagpapala at ang aming mga gawa ay nagbubunga ng tagumpay. Kami ay hindi matatakot sa anumang balita o pangyayari dahil ang aming paninindigan ay matatag sa salita ng Diyos. Ang aming puso ay puno ng pasasalamat at papuri. At sa pagtatapos ng araw, kami ay magpapasalamat sa lahat ng nagawa mong kabutihan sa amin. Panginoon, naway ang panalangin na ito ay hindi lamang mga salita na binibigkas, kundi isang tunay na pakikipag-ugnayan sa iyo. Naway sa buong araw, kami ay patuloy na nakakonekta sa iyo sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay. Naway ang bawat gawa namin ay paglilingkod sa iyo at ang bawat salitang aming bibigkasin ay pagpupuri sa iyong pangalan. Gawin mo kaming instrumento ng iyong pagmamahal sa iba at sa lahat ng ito, naway mapupurihan ka ng walang hanggan. Kapatid, narinig ng Diyos ang iyong panalangin. Magtiwala ka, kumikilos na ang Panginoon para sa iyo. Ang himala ay paparating na. Huwag kang susuko. Ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay gumagana sa iyong puso sa sandaling ito. At ang Espiritu Santo ay nag-uudyok sa iyo na manatili at maniwala sa mga pangako ng Panginoon. Bago tayo magwakas, nais kong hilingin sa iyo na gawing bahagi ng iyong pananampalataya ang pagkalat ng mensaheng ito. Kung nakatulong sa iyo ang panalangin ito, kung naramdaman mo ang presensya ng Diyos, kung nabigyan ka ng pag-asa at lakas, mangyaring pindutin ang pindutan ng go stay o like sa ibaba. Hindi ito simpleng pag-click lamang, kapatid. Sa bawat pagpindot mo doon, ikaw ay tumutulong na makarating ang mensaheng ito sa mas maraming taong nangangailangan ng pag-asa, ng kapayapaan at ng panalangin. Maraming mga kapatid natin ang naghihirap, nalulumbay at nawalan na ng pag-asa. At maaaring ang panalangin ito ang magiging instrumento ng Diyos upang muling buhayin ang kanilang espiritu. Kaya pakiusap, ipamahagi mo ito. I-share mo sa iyong mga kaibigan, sa iyong pamilya, sa mga grupo sa social media, sa lahat ng taong alam mong nangangailangan ng pag-ibig at proteksyon ng Diyos. Ang bawat pagbabahagi mo ay parang pagpapalaganap ng Ebanghelyo, isang gawa ng pagmamahal na kikilalanin ng Panginoon. Nais ko ring anyayahan ka na mag-iwan ng iyong mga kahilingan sa panalangin dito sa comments. Alam kong marami kang dinadalang pasanin, mga problemang hindi mo kayang ibahagi sa iba, mga sakit na nananatiling lihim sa iyong puso. Ngunit dito, sa tahanan ng panalangin, maaari kang magbukas. Isulat mo ang iyong panalangin, ang iyong mga pangangailangan, at magsama-sama tayong manalangin para sa isa't isa. Ang komunidad na ito ay hindi lamang mga manunood, kundi isang pamilya ng mga mananampalataya na nagtutulungan at nanalangin para sa bawat isa.
Kung nais mo, maaari mo ring itype sa comment section ang mga salitang ito bilang patunay ng iyong pananampalataya. Panginoon, sa umaga na ito, ako ay humihiling ng himala. Naniniwala ako na ikaw ay gumagawa sa aking buhay. Ang simpleng pahayag na ito ay isang deklarasyon ng iyong pagtitiwala sa Diyos at naniniwala ako na maririnig niya ito at tutugon sa tamang panahon. Huwag mag-atubiling magbahagi ng iyong testimonya rin kung paano ka ginawa ng Diyos, sapagkat ang iyong kwento ay maaaring maging sanhi ng pag-asa ng iba. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel na ito, hinihikayat kitang gawin ito ngayon. Pindutin ang subscribe button at i-activate ang notification bell upang sa tuwing may bagong panalangin, ikaw ay agad na mababalitaan. Bakit ito mahalaga, kapatid? Dahil ang buhay Kristiyano ay nangangailangan ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi sapat na manalangin tayo minsan lamang o kung kailan tayo may problema. Ang ating pananampalataya ay kailangang palaguin araw-araw. At ang channel na ito ay narito upang gabayan ka sa iyong espiritual na paglalakbay. Dito, hindi ka mag-iisa. Dito, may komunidad ka ng mga kapatid na kapiling mo sa panalangin. Dito, may tahanan ka kung saan ang presensya ng Diyos ay laging nararamdaman. Isipin mo ang channel na ito bilang isang tolda ng panalangin na laging bukas para sa iyo. Isang espiritual na kanlungan kung saan ka maaaring magpahinga, magnilay at makipag-usap sa Diyos. Sa mundo na puno ng ingay at kaguluhan, kailangan natin ng lugar kung saan tayo ay maaaring makarinig ng tinig ng Panginoon, at iyan ang layunin ng bawat video na inihahain namin sa inyo. Nais kong ipaalala sa iyo, kapatid, na ang Diyos ay tapat. Ang mga pangako niya ay hindi nagbabago. Kung sinabi niya na protektado ka nga. Kung sinabi niya na pagpapalain ka, maniwala ka na darating ang pagpapala. Kung sinabi niya na hindi ka niya pababayaan, magtiwala ka na siya ay kasama mo sa bawat hakbang. Maraming beses tayong nananalangin at naghihintay, at minsan ang tagal ng paghihintay ay nakakapagpabigat ng loob. Ngunit tandaan mo ang sinabi sa Habakuk 2:3, sapagkat ang pangitain ay may takdang panahon pa, ngunit sa wakas ay magsasalita at hindi magsisinungaling. Bagaman magtatagal, hintayin mo, sapagkat tunay na darating hindi magtatagal. Ang timing ng Diyos ay perpekto, kapatid. Hindi tayo nabigo ng Diyos, bagkus siya ay naghahanda ng lahat upang sa tamang oras makikita natin ang kanyang kamangha-manghang gawa sa ating buhay. Bago tayo tuluyang magwakas, sama-sama nating idalangin ang Ama namin at ang Aba Ginoong Maria, mga panalangin siyang pundasyon ng ating pananampalataya at ang nagdudugtong sa atin bilang isang banal na pamilya ng Diyos. Magsimula tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Kapatid, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, tayo ay nagtipon, nagsama-sama sa panalangin, at patuloy tayong magsasama sa bawat umaga upang sambahin at purihin ang ating Diyos. Estivemos y estaremos siempre reunindo-vos en nome do Pai, do Filho e do Espiritu Santo. Manatili ang kapayapaan ng Panginoon sa inyong mga puso, at naway ang kanyang proteksyon at pagpapala ay sumainyo magpakailanman. Amen.